So mayroon kaming ginagawa rito mga katropa na Honda Click. Halos 3 Honda Click yan. Ngayong araw na to panay Honda Click yung mga ginagawa namin. At yung 2 Honda Click, umalis na no? Yung nagpa-remap. So, ang ginagawa rito mga katropa, nagpalit kami ng salamin. Kasi si boss bumili siya ng salamin dahil sunburn na yung kanyang panel. Hindi alam ni boss na pwede palang palitan na ng film yung kanyang dashboard. Bumili siya ng salamin sa Shopee. So, kinabit na namin yung buong salamin. Sunburn yung problema niya. Tapos yung kanyang busina, inaayos namin. Kasi kapag hindi umaandar, hindi tumutunog yung busina. At kapag aandar naman ay doon lang tutunog yung busina. Pero napakahina nung kanyang tunog. Original pa naman yung busina ni boss. So, ang ginawa natin, inulit natin yung kanyang wiring kasi minsan mga katropa, kaya hindi tumutunog yung busina kapag hindi umaandar kasi minsan sa gauge ng wire, katulad nito manipis yung kanyang wiring, tapos naka body ground gentle ano. So hindi talaga tutunog yung busina kapag hindi umaandar. Pero ang normal na wiring ng busina kahit hindi umaandar dapat solid at malakas yung kanyang tunog. So kailangan dapat yung negative at positive ng busina i-direct doon sa ating battery tapos maglalagay tayo ng fuse na 30 amperes. Tapos ito naman mga katropa ay yung kanyang wiring nagpi-flicker. Yung kilay tapos doon sa gilid niya nagpi-flicker siya. Nanginginig-ginig yung kanyang ilaw. Kaya ang gagawin namin, ipa-power apply na lang namin. Tapos dito naman mga katropa, Honda Click din. Ang problema ng motor ni boss mga katropa ay speedometer. Hindi gumagana yung speedometer niya. So kapag pinaandar natin, kung mapapansin nyo, umiikot na yung gulong niya pero sa speedometer hindi pa siya gumagana. So pina-check ni boss mga katropa yung kanyang speedometer doon sa malapit sa shop sa kanila. Ang ginawa, chinek yung wiring. Good naman yung kanyang wiring. Nung good yung kanyang wiring, nagpalit sila ng speed sensor. Pero nung pagkapalit ng speed sensor, ganun pa rin kahit na i-revolution natin, wala pa rin siyang speedometer. So kadalasan mga katropa, madalas kami ma-encounter na ang may problema kapag ganun ay yung kanyang speedometer na. Gentle, pahiram nga ako nung panel ni boss. So hiramin namin yung panel ni boss, ilalagay namin dito. Okay, ilagay mo yung panel ni boss. Yan. So pagdating dito mga katropa, kapag nirev natin, kung mapapansin nyo, meron siyang speedometer. So malinaw na ito yung may problema sa motor ni boss, yung kanyang panel. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, nagpalit na kayo ng speed sensor, wiring niya kumpleto naman, walang nawawala at walang napuputol. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganong klaseng problema, ganito lang yung simpleng gagawin natin. So heto yung panel ni boss mga katropa. Kapag walang speedometer, minsan kasi nababasa ng tubig yung ating dashboard panel. Lalong-lalo na dito mga katropa. Dito minsan yung common issue na nasisira yung ating panel dahil sa fluid. Pero kung papansinin nyo, yung dashboard ni boss ay walang water damage. Napakalinis ng kanyang dashboard panel. So kung walang water damage yung panel at napakalinis, ang pupuntahan lang natin dito ay itong side na ito. Kaya nililinis ko siya para madali nyo makita kasi may cover siya ng silicone. So kung titignan natin sa microscope yung ating dashboard, linawan natin muna yung ating dashboard. So dito sa microscope mga katropa, dito sa side na to, kung mapapansin nyo, meron ditong IC. Ito mismo yung kumukontrol ng ating speedometer, tapos yung oras. So sa paligid ng IC mga katropa, meron kayong makikitang 3 resistor. Ito, 1, 2, 3. Yung 3 resistor na yan, kapag bumaba or tumaas yung kanyang reading, maapektuhan yung ating speedometer, maapektuhan yung oras, at maapektuhan yung ating RPM. So kung mapapansin nyo, dito sa 3 resistor, pare-pareha sila ng value, 472. So ibig sabihin, yung value ng resistor na to ay 4,700. 4.7 dapat kapag nireading natin ng ating multitester. So ang gagawin natin, isiset natin sa 20K yung ating multitester. Tapos dapat ang reading nito ay 4.7 lang. 4.5, 4.6 hanggang
4.8 lamang kasi ang kanyang print code na value ay 472. So, imo-multitester natin itong tatlong to at titignan natin kung sino sa kanilang tatlo yung bumaba or tumaas yung kanyang value. So, unahin muna natin dito mga katropa itong resistor na ito. So, kung mapapansin nyo, 4.6 yung ating resistant. Good yung kanyang reading. Itong pangalawa naman, 4.7. Saktong-sakto yung kanyang reading. Kasi sabi ko sa inyo, yung 472 na code ay 4,700. So sa kanya 4.7. 4,700 yan. Good yung kanyang reading. At ang susunod natin yung taas naman. Tignan natin yung kanyang reading. So kung mapapansin nyo mga katropa, 19 yung kanyang reading. Napakataas. Ang hinahanap natin ay 4.7. Subukan natin baliktarin yung probe test natin. So 10, napakataas pa rin. So ang ibig sabihin, yung resistor na ito, napakataas ng kanyang reading at wala na sa standard yung kanyang value. Ito yung papalitan natin. At tapos, pagkatapos natin palitan yan, titignan natin kung magkakaroon na siya ng speedometer. So kapag usapang speedometer mga katropa, ito lang yung tatlong resistor na pupuntahan nyo. 1, 2, 3. Yan lang yung tatlong yan. Pag inikot nyo na yan at wala pa rin, automatic magpapalit kayo ng IC. O kaya minsan mayroong broken line. Pero madalas, yung tatlong resistor na yan, isa dyan, nagkakaroon ng low resistant or high resistant. Pero sa ngayon, yung isang resistor, ayan yung sira kasi masyadong mataas na yung kanyang resistant. So ito yung pinalitan natin mga katropa na resistor. Ito yung tinanggal natin na resistor. Ito yung inalis natin. At ito yung pinalit natin. So itong pinalit natin na resistor mga katropa, i-ready natin uli. Kung dati, yung reading nito ay 19 kilo ohms or 10 kilo ohms. Ngayon subukan natin kung 4.6 kilo ohms na siya. So kung mapapansin nyo, yung reading niya ay hindi na 19 kilo ohms, hindi na siya mataas at nasa standard na siya na reading na hinahanap natin. So pagkatapos yung mga katropa, subukan natin na isalpak doon sa motor ni boss. Tignan natin kung lalabas na yung kanyang speedometer at kung hindi pa rin lumabas, mag-check pa tayo ng ibang resistor, baka nagkaroon ng problema yung ibang resistor niya. Pre, umaandar yan? Ilagay natin pre kung merong speedometer na yung motor ni boss. Okay, tapos i-revolution natin. Yun o, it's alive! Bossing, okay na. Ito boss oh. Gumagana na. So ibig sabihin boss, good yung yung sensor ito. Okay. Huwag mo tong iwawala kasi original to. So okay yung sensor mo. Ito lang. May problema lang yung dashboard mo. Dashboard lang. Okay. So pati RPM okay na rin yan. Sabi-sabi kasi nawawala yan. Pati yung niya, yung EVG tsaka trip A, babalik na rin sa dati. Sabi-sabi mawawala yung pag may problema yung board mo. Okay, so buhay na yung dashboard ni boss mga katropa. Meron ng speedometer at meron na rin RPM. Kasi pag nagkaroon ng low resistant dun sa resistor na yon, yung tatlong resistor na yan, kapag nagkaroon ng low resistant or high resistant, magkakaroon talaga ng problema sa speedometer, sa RPM at dun sa mga select. Maraming maapektuhan at mawawala. So yun ang mga katropa, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, nagawa nyo na lahat, walang putol ang wiring, nagpalit na kayo ng speed sensor, pero hindi pa rin lumalabas yung kanyang speedometer. Ganun lang yung dapat gawin natin para mapalabas natin yung speedometer at syempre hindi na tayo gumastos ng malaki. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanapbuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pag-wiring.